Timitigan ko si Adrian, ang lalaking pinagsilbihan ko ng 20 taon. Ngayon, nakaluhod siya sa harap ko, humihingi ng tawad habang ang mga pulis ay naghihintay sa likuan niya. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Marumi pa rin sa trabaho, puno ng kalyo, pero malinis ang aking danggal. Ang akala nilang katulong lang na pwedeng tapakan, siya palang tatapos sa kanilang maruming laro. Actually, Adrian, Melda is just a maid with a ring. Basically, she's a thief. Huwag na nating patagalin ang dula-dulaang ito. Layas? Ang boses na iyon ni Doña Felicia ay parang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng conference room ng Ramos Medical Clinic. 5 minuto pa lang ang nakakalipas, suot ko ang isang kulay asul na dress na akala ko ay simbolo ng aking pag-akyat sa lipunan. Hawak-hawak ko pa ang isang bouquet ng mga bulaklak habang si Adrian ay nakangiti sa akin sa harap ng mga board members. Happy 20th anniversary, babe, sabi ni Adrian kanina habang isinusuot sa leeg ko ang isang gintong necklace. Salamat sa pag-aalaga kay Papa at sa pagtitiis sa akin. You are the heart of this family clinic. Akala ko, sa loob ng 2 dekada, nakalimutan na nila na nagsimula ako bilang tagalinis ng kanilang mga sahig. Akala ko, sapat na ang pag-aalaga ko sa biyenan ko may stroke at ang pagpapatakbo ng kusina para ituring akong tao. Pero ang gintong kwintas na nasa leeg ko ngayon ay tila ba naging isang mahigpit na tanikala na sumasakal sa aking hininga. Marahas na inihagis ni Doña Felicia ang isang makapal na folder sa lamesa. Nagkalat ang mga papel sa harap ko. Missing funds, Melda. 500,000 pesos mula sa charity fund para sa mga mahihirap na pasyente. At ang huling taong humawak ng susi ng vault? Ikaw. Nanigas ang buong katawan ko. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko sa aking lalamunan. Inay, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Wala akong kinuha kahit isang 5. Alam niyo kung gaano ko kamahal ang mga pasyente rito? Don't call me inay! Sigaw ng biyenan ko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng pandidiri na tila ba nakakita siya ng isang ipis sa loob ng kanyang mamahaling klinik. Adrian, tignan mo ang asawa mo. Ganyan ba ang epekto ng pagkuha ng isang hamak na katulong para maging asawa? Magdanakaw. Tiningnan ko si Adrian. Nagbabakasaling haharap siya para ipagtanggol ako. Pero yumuko lang siya. Iniwas niya ang kanyang tingin at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Kay, ang aming head nurse na kanina pa nakatayo sa gilid, suot ang isang mapanuyang ngiti. Actually, basically, I have the logs, Melda, sabi ni Kay sa kanyang malambing na boses na puno ng lason. I saw you last night sa CCTV area, at ang report ng auditor, clear na clear. You were trying to hide the deficit. Adrian, magsalita ka naman. Bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pait na namumuo sa aking dibdib. Huminga ng malalim si Adrian bago tumingin sa akin. Wala nang lambing sa kanyang mga mata. Sol, maybe you need professional help. Siguro ay na-stress ka na sa pag-aalaga kay Papa. Basically, we decided that for the sake of the family business, kailangan mo munang umalis. Inihanda na ni Kay ang settlement papers. Pirmahan mo na at lumayas ka na rito sa Davao. Parang gumuho ang katedral sa loob ng aking puso. 20 taon. 20 taon akong nagpuyat, naglaba ng kanilang mga labada, at nag-alaga sa kanila habang ang sarili kong kalusugan ay napabayaan. Pero sa isang iglap, binalik nila ako sa kung saan ako nagsimula, isang katulong na walang boses. Dahan-dahan kong kinuha ang gintong kwintas sa aking leeg. Nararamdaman ko ang hapdi ng paghatak ko rito. Tila ba kasama nitong nababaklas ang bawat hibla ng aking pagkatao? Marahas ko itong ibinagsak sa lamesa sa harap ni Adrian at Kay. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy ay tila babatingaw ng aking kamatayan bilang si Mrs. Ramos. Hindi ko kailangan ng limosnyo. Madiin kong sabi. Inisip nyo na dahil wala akong pinag-aralan ay mapaglalaruan nyo na ako? Tandaan nyo ito, Doña Felicia, Adrian. Ang dumi na ipinahid nyo sa pangalan ko, sisiguraduhin kong kayo rin ang lalamunin niyan.
Tumalikod ako at lumakad palabas ng conference room. Sa bawat hakbang ko sa hallway ng clinic, nararamdaman ko ang mga mata ng mga staff na dati ay yumuyukod sa akin, pero ngayon ay puno na ng bulong at pangungutya. Pumasok, ako sa maliit na kwarto sa likod. Ang kwartong naging tahanan ko mula noong araw na pumasok ako rito bilang labandera. Kinuha ko ang aking lumang backpack. Hindi ko kinuha ang mga mamahaling bag na binili ni Adrian. Ang kaisa-isang bagay na isinilid ko ay ang aking lumang apron. Ang punit-punit at kupas na apron na naging saksi sa bawat butil ng pawis ko para sa pamilyang ito. Nang marating ko ang pintuan ng klinik, sinalubong ako ng buhos ng ulan. Ang lamig ng tubig ay humahalo sa init ng aking mga luha. Sa gitna ng dilim at ulan ng Davao, naramdaman ko ang isang matinding udyok. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-dial ng isang numerong 10 taon ko nang hindi tinatawagan. Hello? Mang Carding? Si Melda to. Handa na ba ang mga sako ng basura na ipinapakuha ko sa'yo sa storage room nung nakaraang buwan? Huwag mong itatapon. Yun na ang magsisilbing reseta ng katarungan para sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam ko ang isang bagay. Ang bawat tulo ng ulan ngayong gabi ay magsisilbing basbas para sa aking muling pagkabuhay. Hindi na ako si Melda na sunod-sunuran. Ako na ang babaeng handang sunugin ang tor ng mga ramos. Naririnig ko ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubong ng mga naglalakihang sasakyan na dumadaan sa harap ko, pero wala akong nararamdamang lamig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding init ng galit na nagmumula sa aking dibdib, isang apoy na tila ba gustong ubusin ang bawat alaala ko sa loob ng mansyon ng mga ramos. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa dambuhalang gate ng klinik. Ang pangalang Ramos Medical Clinic na kumikinang sa ilalim ng mga spotlights ay tila ba nagtatawanan sa akin. Ipinapaalala kung gaano ako kadaling palitan pagkatapos ng 2 dekada. Sabi nila, kapag maglimis ka ng bahay, itinatapon mo ang mga bagay na wala ng silbi. Yon ang ginawa ni na Adrian at Doña Felicia sa akin na yung gabi. Itinapon nila ako na parang isang lumang kagamitan na sira na pagkatapos kong pakintabin ang kanilang pangalan sa loob ng 20 taon. Niyakap ko ang aking backpack nang mahigpit habang naglalakad sa madilim na kalsada ng bahada. Ramdam ko ang bigat ng aking basang sapatos. Tila ba hinihila ako ng lupa pababa? Ang hiya. Ang hiya na itinuro sa akin ni Doña Felicia na dapat kong ingatan, na yon ay naging isang malaking pasanin. Paano ako haharap sa mga tao? Paano ko sasabihin na ang suwerte ng buhay ko ay isa palang sumpa? Isang tricycle ang huminto sa tapat ko. Di, saan ka pupunta? Gabi na, malakas ang ulan. Tanong ng driver. Sa bangkerohan po, sagot ko. Ang aking boses ay paos, tila ba ang bawat salita ay may kasamang dugo. Sa bangkerohan, sa gitna ng amoy ng isda, putik at ingay ng mga tinderong naghahanda para sa madaling araw, dun ko naramdaman na muli akong humihinga. Dito ako nanggaling. Dito ako natutong lumaban bago pa ako naging anino sa loob ng mansyon ng mga Ramos. Naglakad ako patungo sa likod ng palengke sa isang maliit na bodega ng mga sako. Dun ko nakita si Mang Carding, ang matandang utility man na palihim kong tinutulungan ng pambili ng gamot noong nasa klinik pa ako. Nakaupo siya sa isang kahoy na bangko, nagbabantay sa mga sako ng basura na mukhang hindi dapat itapon. Melda? Diyos ko, Day! Anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Mang Carding nang makita ang hitsura ko. Basang-basa, marumi, at tila ba galing sa isang digmaan. Itinapon na nila ako, Mang Carding. Basically, nakuha na nila ang gusto nila. Sabi ko habang dahan-dahang tinatanggal ang aking basang jacket. Nanatiling suot ko ang aking lumang apron sa ilalim nito. Hinaplos ko ang bulsa ng apron, nandun pa rin ang maliit na susi ng filing cabinet na kailanman ay hindi nalaman ni Kay na may duplicate ako. Inakay ako ni Mang Carding sa loob ng bodega. Itinuro niya ang 3 itim na sako sa sulok. Heto ang mga records, Melda. Yung mga pinunit ni Kay sa shredder noong nakaraang buwan. Sabi niya basura na to, pero naisip ko ang sinabi mo, na ang bawat piraso ng papel ay may kwento. Dahan-dahan kong binuksan ang isa sa mga sako.
Libo-libong maliliit na piraso ng papel. Ang mga dokumentong akala ni Kay ay burado na sa mundo. Pero ang hindi nila alam, bilang isang taong sanay mag-ayos ng mga punit na damit at magtagpi ng mga butas, marunong akong bumuo ng katotohanan mula sa mga labi ni kanilang ng kanilang kasinungalingan. Kinuha ko ang aking cellphone. May isang mensaheng pumasok mula kay Kay. Actually, Melda, if you're smart, you'll stay away from Davao. Adrian and I are moving to the next level. Basically, the branch in Lanang is mine now. Huwag mo nang subukang bumalik, dahil baka sa kulungan ka na tuluyan pulutin. Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking leeg. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tagalinis lang, na yon ay nanginginig sa matinding pagnanais ng katarungan. Actually, Kay, bulong ko sa hangin. Ang susunod na level na pupuntahan nyo ay hindi sa lanang, kundi sa impyernong kayo mismo ang nagtayo. Tumingin ako kay Mang Carding. Mang Carding, kailangan ko ng isang lugar na tahimik. Isang lugar kung saan ko pwedeng pagdugtong-dugtungin ang mga aninong ito. At kailangan nating hanapin si Aling Pasing. Siya ang huling pasyente na pinaalis ni Kay dahil wala raw pambayad, di ba? Oo, Melda. Nasa likod lang siya ng simbahan, naglalako ng kandila. Sagot ni Mang Carding. Tumayo ako ng tuwid. Hindi ko na ininda ang pagod. Ang bawat piraso ng papel sa sako na ito ay magsisilbing reseta na tatapos sa karera ni Adrian Ramos. Inisip nila na dahil katulong lang ako, wala akong alam sa medisina o sa negosyo. Pero ang hindi nila alam, sa loob ng 20 taon, ako ang naging tahimik na saksi sa bawat ilegal na transaksyon na itinago nila sa ilalim ng pangalan ng pamilya. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan ng Davao. Tila bahudyat yon na ang katahimikan ng biktima ay tapos na. Ngayon, ang boses ng katarungan ay magmumula sa kailaliman ng mga sahon ng basura. Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin ko ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng bodega. Ang headlight nito ay tumama ng diretsyo sa akin, tila ba isang mapanghusgang mata sa gitna ng dilim. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi pa ba sila tapos sa akin? O baka naman nalaman na nila ang tungkol sa mga sako? Nasilaw ako sa dambuhalang, liwanag na nagmumula sa itim na sasakyan. Napaatras ako, pilit na itinatago ang aking muka sa likod ng mga sako ng basura. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Inisip ko na baka si Adrian ito, o kaya naman ay ang mga tauhan ni Kay na susubukang bawiin ang mga dokumentong hawak ko. Sa mundong ito ng mga Ramos, ang katotohanan ay isang sakit na pilit nilang ginagamot sa pamamagitan ng pananahimik. Ngunit nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan, hindi ang makintab na sapatos ni Adrian ang nakita ko. Isang matandang babae ang bumaba, balot ng kupas na shawl at may bitbit na basket ng mga kandila. Kasunod niya ang 3 pang babae na mukhang galing din sa palengke. Ma'am Melda? Kayo nga po ba yan? Boses iyon ni Aling Pasing. Nanigas ako. Isang matinding iya ang lumamon sa akin. Tumingin ako sa sarili ko. Basang-basa ng ulan, amoy basura, at nakatago sa isang madilim na bodega. Ako, na dating asawa ng iginagalang na doktor, ngayon ay mukhang isang takas na kriminal sa harap ng mga taong dati ay tinutulungan ko. Aling Pasing, anong ginagawa niyo rito? Mahina kong tanong, hindi makatingin ng diretsyo sa kanila. Nabalita namin ang nangyari sa klinik, ma'am. Kumalat po sa barangay ang balita na pinalayas kayo dahil sa nawalang pera. Sabi ni Aling Pasing habang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang akin ng inkinig na kamay. Hindi kami naniniwala, ma'am. Sa loob ng 20 taon, kayo lang ang tanging Ramos na hindi tumitingin sa amin na parang dumi. Kayo ang nag-aabono ng gamot namin kapag kulang ang barya namin. Naramdaman ko ang mainit na luha na humahalo sa malamig na tubig sa aking pisingi. Ang utang na loob na akala ko ay nakalimutan na ng mundo, na yon ay bumabalik sa akin bilang isang baluti. Actually, Ma'am Melda, basically, may gusto kaming sabihin sa inyo tungkol kay Nurse Kay. Sabi ni Lani,
ang bunsong anak ni Aling Pasing. Inilabas niya ang isang maliit na lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Ito po ang resibo na ibinigay niya sa amin noong nakaraang linggo sa bagong branch sa Lanang. Sabi niya, handling fee raw po ito para sa libreng gamot mula sa gobyerno. 500 pesos po ang hiningi niya sa bawat isa sa amin. Kinuha ko ang papel. Nanginginig ang aking mga daliri habang binabasa ang sulat kamay sa itaas. Hindi ito opisyal na resibo ng kumpanya. Ito ay isang piraso ng papel na may pirma ni Kay sa ilalim ng pangalang Staff Training Fund. Handling fee? Bulong ko. Ang mga gamot na yon ay dapat na ibinibigay ng libre sa mga mahihirap na pasyente sa ilalim ng charity program ko. Basically, ninanakawan niya ang mga taong wala nang makain. Hindi lang po yun, ma'am. Dagdag ni Aling Pasing. Business-wise, ang sabi ni Nurse Kay sa amin, kung gusto raw naming mauna sa listahan ng operasyon ni Dr. Adrian, kailangan mag-donate kami sa fund na yan. Marami na po ang nagbayad dahil sa takot na hindi maasikaso ang kanilang mga may sakit. Naramdaman ko ang muling pagpintig ng galit sa aking leeg. Ginamit ni Kay ang desesperasyon ng mga mahihirap para punduhan ang kanyang ambisyon. At si Adrian? Imposibleng hindi niya alam ang patpasok ng perang ito. Mas pinili niyang magbulag-bulagan dahil si Kay ang nagbibigay sa kanya ng imahe ng isang modernong doktor na malayo sa imahe ng asawang katulong lang. Tumingin ako sa 3 sako ng pinunit na papel sa sulok ng bodega. Isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Mang Carding, kailangang mahanap natin ang mga kapiraso ng report para sa buwan ng Marso. Sabi ko ng may bagong lakas. Kung totoo ang sinasabi nila, dapat ay may double entry na bookkeeping na ginawa si Kay. Isang record para sa audit ni Doña Felicia at isang record para sa sarili nilang bulsa. Tutulungan namin kayo, Ma'am Melda, sabay-sabay na sabi ng mga babae. Sa gitna ng madilim na bodega, sa ilalim ng iisang bumbilya na pabalik-balik ang kurap, nagsimula kaming mag-ayos ng mga piraso ng katotohanan. Para kaming mga tagatagpi ng isang napunit na kasaysayan. Bawat maliit na papel na nagtutugma ay parang isang hakbang patungo sa pagbawi ng aking danggal. Hanggang sa makita ko ang isang piraso ng papel na may kulay asul na tinta. Isang pangalan ang nakasulat dun. Don Lito Ramos. Ang aking biyenan. Sa ilalim ng kanyang pangalan ay ang petsang kahapon lang, ang araw na pinalayas ako. May nakasulat na numero ng isang account at sa tabi nito ay ang salitang transfer approved. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang account na yon ay hindi sa klinik. Yon ay ang personal na account ni Kay. Diyos ko po. Bulong ko habang hawak ang maliit na piraso ng papel. Hindi lang pera ng klinik ang ninanakaw nila. Sinisimula na rin nilang ubusin ang mana na dapat ay para sa pag-aalaga kay Don Lito. Ginamit nila ang pirma ng isang matandang hindi na makapagsalita para legitimize ang kanilang pagnanakaw. Melda, may paparating na namang sasakyan! Babala ni Mang Carding habang nakasilip sa siwang ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi headlight ang nakita namin. Isang matinding pulang ilaw mula sa isang police car ang tumigil sa tapat ng bodega. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit ay tila ba tunog ng hato sa aking bitayan. Melda Ramos! Lumabas ka riyan? May warrant of arrest ka para sa kasong qualified theft! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Ang boses na iyon? Kilalang kilala ko. Iyon ang boses ng security head ng klinik na tapat kay Doña Felicia. Nanginginig akong napatingin kay Aling Pasing. Wala na akong mapagtataguan. Ang mga anino na akala ko ay magliligtas sa akin, na yon ay tila ba magiging rehas ng aking kulungan. Ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa aking mga pulso ay tila ba mas matalas pa sa kahit anong kutsil o sa kusina. Sa bawat pagigpit nito, ramdam ko ang pagbaon ng kahihiyan sa aking buong pagkatao. Sa labas ng bodega ni Mang Carding, ang asul at pulang ilaw ng patrol car ay tila ba nagpipista sa aking pagbagsak. Nakatingin ang mga tao sa palengke. Ang mga taong kanina lang ay tinutulungan ako,
na yon ay saksi sa aking pagkadisgrasya. Actually, Melda, basically, you brought this upon yourself. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa kadiliman. Lumabas si Adrian mula sa loob ng kanyang kotse, kasunod si Kay na nakasuot pa ng kanyang uniforme. Walang bakas ng awa sa mga mata ng asawa ko. Ang nakita ko lang ay ang refleksyon ng isang lalaking nabulag na ng kasakiman. Adrian, paano mo nagawa ito? Alam mong wala akong kinuha? Sigaw ko, pero ang boses ko ay nilamon ng inay ng ulan at ng mga usisero sa paligid. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mong matuto ng leksyon. Malamig na sabi ni Adrian. Qualified theft is a non-bailable offense, Melda. Sa loob ka na mag-anniversary ng 20 taon nating pagsasama. Marahas akong itinulak ng mga pulis sa loob ng sasakyan. Ang huling nakita ko bago sumara ang pinto ay ang mapang-aping ni iti ni Kay habang dahan-dahan niyang inaayos ang buhok ni Adrian. Doon ko naramdaman ang tunay na pait. Hindi ang rehas ang pumatay sa akin, kundi ang katotohanang ang taong pinag-alayan ko ng buhay ko ang siyang nagmitsa ng aking kamatayan sa paningin ng lipunan. Pagdating sa presinto, ang amoy ng luma, siksik at pawis na silid ang sumalubong sa akin. Itinulak ako sa loob ng isang maliit na selda kasama ang iba pang mga babae. Ang bawat kalantog ng rehas na bakal ay tila ba tunog ng hatol na wala na akong kawala. Melda Ramos, may bisita ka. Isang oras pa lang ang nakakalipas nang tawagin ang pangalan ko. Inakala ko na babalik si Adrian para bawiin ang lahat. Pero ang bumungad sa akin sa visitation area ay si Ate Abby, ang anak ng isa sa mga pasyenteng tinulungan ko noon, na ngayon ay isa ng matagumpay na abogado. Ma'am Melda, don't say a word. I'm here to help. Bulong ni Abby habang inilalapag ang kanyang briefcase. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Actually, basically, we checked the warrant. Masyadong mabilis ang pag-issue nito. Halatang may nilutong dokumento sa loob ng munisipyo. Abby, gusto nilang ubusin ang pamilya ko. Hikbi ko. Nahanap ko ang mga papel sa basura. Nililipat nila ang pera ni Don Lito sa account ni Kay. Hindi lang yun, ma'am. Seryosong sabi ni Abby. I have an insider sa court. Adrian is currently processing a petition for legal guardianship over Don Lito. Sinasabi niya na ang tatay niya ay tuluyan ng nawala sa katinuan at hindi na makapag-decide para sa kanyang mga ari-arian. Once he gets that power, he will liquidate everything and move to Manila with Kay. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Si Don Lito, papatayin nilang diwa ng matanda para lang sa pera. Kailangan nating makalabas dito, Ma'am Melda. Sabi ni Abby. Pero may isang problema. Isang pirasong dokumento ang kailangan natin para mapabagsak ang qualified theft charge mo. Ang original ledger na palaging dala-dala ni Don Lito bago siya tuluyang ma-stroke. Nandun ang lista, anang lahat ng pinasok mong pera sa kaba ng klinik. Nasa kwarto niya yon, mulong ko. Nakatago sa ilalim ng kanyang wheelchair, sa isang lihim na compartment na ako lang ang nakakaalam. Labalik lamang ang aking pag-asa nang makita ko ang isang mabilis na pagtango mula kay Abby. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang malaking pangamba. Paano ko makukuha ang ledger kung ako ay nakakulong at ang bahay ay binabantayan na ng mga anino ni Kay? Bago umalis si Abby, may iniabot siyang maliit na piraso ng papel sa akin. Heto ang message mula kay Mang Carding. Nakapasok siya sa kwarto ni Don Lito kaninang umaga para maglinis. Binasa ko ang sulat. Halos tumigil ang puso ko sa nakasulat doon. Melda, si Don Lito nagsusulat na uli gamit ang kanyang kaliwang kamay. May mensahe siyang gustong ipaabot, pero si Adrian balak na siyang ilipat sa isang isolated nursing home bukas ng umaga. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang oras ay hindi na lang tumatakbo. Ito ay humahabol sa amin. Kapag nailayo nila si Don Lito, wala nang magpapatunay na ang asawa ko ang tunay na magnanakaw. Tumingin ako sa labas ng bintana ng presinto. Ang ulan sa Davao ay tumitila na, pero ang unos sa buhay ko ay kasalukuyan pa lamang na nagsisimula. Hindi ako pwedeng manatili rito. Kung ang bawat tahi ng buhay ko ay sinira nila,
Sisiguraduhin kong ang bawat hibla ng katotohanan ay itatali ko sa kanilang mga leeg. Ang bawat rehas sa aking selda ay tila ba naging isang malaking suklay na humahawi sa aking mga alaala. Sa loob ng 20 taon, naniniwala ako na ang pagsisilbi ng tapat ay sapat na para ituring akong pamilya. Ngunit sa bawat gabing nagdaraan dito sa loob ng presinto, napagtatanto ko na ang isang katulong na pumasok sa mansyon ay mananatiling katuling sa paningin ng mga taong ang puso ay kasing tigas ng marmol. Actually, Mamelda, basically, we found a procedural flaw sa pagkakaaresto sa inyo. Bungad ni Abby nang bumalik siya kinabukasan bit-bit ang balita ng aking pansamantalang kalayaan. The security head of the clinic had no authority to serve that warrant. Nakakuha tayo ng temporary release order, pero meron na lamang tayong 8 oras bago ilipat si Don Lito sa nursing home sa Digos. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng mainit at malagkit na hangin ng Davao. Kasama si Abby, dumiretso kami sa bangkerohan para makipagkita kay Mang Carding. Doon, sa gitna ng ingay ng palengke, ay naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking diwa bilang isang mandirigma. Melda, handa na ang sasakyan, bulong ni Mang Carding. Naka-duty si Kay sa kabilang branch, at si Adrian ay nasa isang business dinner. Ngayon na ang oras para pasukin ang mansyon. Habang binabaybay namin ang daan, patungo sa marangyang subdibisyon, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Gagamitin ko ang kaisa-isang bagay na palaging minamaliit ni Doña Felicia, ang aking pagiging dating katulong. Kabisado ko ang bawat siwang ng gate, ang bawat kanto ng kusina, at ang oras ng pagpapalit ng shift ng mga gwardiya. Dahan-dahan kaming pumasok sa likurang bahagi ng mansyon, dun sa daanan ng mga labada. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila ba pagbabalik sa nakaraan. Nang marating ko ang kwarto ni Don Lito, ang amoy ng luma at sakit ang sumalubong sa akin. Nakita ko ang aking biyenan, nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatitig sa bintana na tila ba hinihintay ang aking pagdating. "Papa!" Bulong ko habang lumalapit sa kanya. Umapaw ang luha sa mga mata ni Don Lito. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kaliwang kamay. Ang kamay na sinasabing wala ng buhay ayon kay Adrian. Dahan-dahan niyang itinuro ang kanyang alphabet board. Sa bawat pagturo niya sa mga letra, tila ba hinihiwa ang aking puso sa katarungang pilit na pinapatay. A, D, R, I, A, N, K, A, Y, E, N, A, G, N, A, K, A, W. Alam ko po, Papa. Alam ko lahat, sabi ko habang dahan-dahang kinakapa ang ilalim ng kanyang wheelchair. Dun, sa pagitan ng mga bakal at tela, naramdaman ko ang matigas na bagay. Ang ledger. Nang makuha ko ang itim na notebook, mabilis ko itong binuksan. Hindi lang ito listahan ng mga pasyente. Nakita ko ang mga orihinal na resibo ng mga donasyon na dapat sana ay para sa mga mahihirap, pero may mga kalakip na kopya ng tseke na idineposito sa personal na account ni Kay. Ngunit ang pinaka-shocking na revelasyon ay ang huling pahina. Nakasulat dun sa nanginginig na sulat kamay ni Don Lito ang petsa kung kailan siya unang na-stroke. At sa tabi nito ay ang pangalan ng gamot na ibinigay ni Adrian, isang uri ng gamot na alam kong bawal sa mga may hypertension dahil maaari itong mag-trigger ng aneurysm. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Hindi lang ninakawa ni Adrian ang tatay niya. Pinlano niyang pasabugin ang ugat sa utak nito para tuluyan itong mawala ng boses. Isang sadyang medical na kapabayaan para sa isang mabilisang mana. Basically, your husband is not just a thief, he is a predator. Bulong ni Abby sa aking likuran habang binabasa ang ledger. Biglang bumukas ang dambuhalang ilaw sa garden. Narinig namin ang tunog ng sasakyan ni Adrian na pumapasok sa driveway. Naramdaman ko ang biglang paninikip ng aking dibdib. "Melda! Alam ko nandiyan ka!" Sigaw ni Adrian mula sa baba. "Security! I-lock ang lahat ng exit. Huwag niyo silang papatakasin." Tiningnan ko si Don Lito. Sa gitna ng takot, nakita ko ang isang matapang na ngiti mula sa matanda.
Inabot niya sa akin ang kanyang lumang gintong relo, ang relo na simbolo ng kanyang awtoridad sa pamilyang Ramos. Takbo, Melda! Tila ba binubulong ng kanyang mga mata? Isang matinding kalabog ang narinig namin sa pintuan ng silid. Alam ko na ang bawat segundo ay tila babuhangin na mabilis na nauubos sa orasang ito. Kung mahuhuli kami rito, hindi lang ang ledger ang mawawala. Pati na rin ang huling pagkakataon na mapatunayan na ang katotohanan ay hindi kailanman mababaon sa ilalim ng puting coat ng isang doktor. Mabilis kaming tumakbo patungo sa balkona, bit-bit ang ledger na magsisilbing batingaw ng aming pagbawi. Ngunit nang sisilip na ako sa baba, nakita ko si Kay, nakatayo sa gitna ng garden, may hawak na telpono at may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Actually, Melda, basically, you're trapped, tawa ni Kay. And the police are on their way back, this time for trespassing and kidnapping a person with a disability. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa ledger. Ang aninong pilit nilang itinatago ay handa na ring kumagat. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa buhay na pilit nilang kinitil habang humihinga pa. Melda, ibigay mo sa akin ang notebook na yan. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka ng mga guard sa harap ni Papa. You are already in enough trouble, basically. Don't make it worse. Ang boses ni Adrian ay umaalingaw-ngaw sa buong garden, puno ng desperasyon na pilit itinatago ng kanyang awtoridad. Nakatayo ako sa balkona. Mahigpit ang hawak sa ledger na tila ba ito ang aking huling hininga. Sa tabi ko, si Abby ay mabilis na nagtatype sa kanyang cellphone, malamang ay humihingi na ng saklolo sa mga awtoridad na hindi kontrolado ng mga Ramos. Trouble, Adrian? Sigaw ko pabalik. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang babaeng namulat na sa katotohanan. Ang tunay na trouble ay nasa loob ng ledger na ito. Nakasulat dito ang bawat laso na ipinainom mo kay Papa para lang makuha ang pirma niya. Architect of your father's stroke. Yan ba ang bagong titulo mo, Dr. Ramos? Nanigas si Adrian sa gitna ng damuhan. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay habang si Kay ay napabitaw sa kanyang pagkakahawak sa braso ng asawa ko. Sa isang sandali, ang katahimikan sa mansyon ay naging kasing bigat ng isang hatol sa kamatayan. Actually, Adrian, she's bluffing. Basically, kailangan nating makuha ang board na yan bago pa siya makagawa ng eksena. Tili ni Kay, sabay turo sa alphabet board na hawak-hawak pa rin ni Don Lito sa loob ng kwarto. Biglang lumingon si Don Lito sa akin. Sa kabila ng kanyang panghihina, may isang kislap sa kanyang mga mata na ngayon ko lang nakita. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay at itinuro ang mga letra sa board. Pero hindi siya bumubuo ng salita. Paulit-ulit niyang tinatapik ang isang maliit na tahi sa gilid ng kahoy na frame ng board, ang bahaging madalas kong linisin tuwing umaga. Tap, tap, tap. Naintindihan ko agad. Bilang dating katulong na naglilinis ng bawat sulok ng bahay na ito, alam ko ang bawat sikreto ng mga kagamitan dito. Ang alphabet board na ito ay hindi lang binili sa mall. Ito ay espesyal na ipinagawa ni Don Lito noon. Abby, harangan mo ang tinto! Utos ko. Mabilis kong kinuha ang alphabet board mula sa kandungan ni Don Lito. Gamit ang dulo ng aking kuko, pilit kong tinuklap ang manipis na kahoy sa likod ng letrang M, ang letra para sa aking pangalan. Doon, tumambad sa akin ang isang maliit na susi at isang piraso ng papel na may QR code. Ano yan, Melda? Sigaw ni Adrian na kasalukuyan ng umaakyat sa hagdanan ng balkon at kasama ang mga guards. Ito ang huling habilin ni Papa na hindi mo kailanman mabubura. Sabi ko habang mabilis na iniscan ni Abby ang QR code gamit ang kanyang phone. Bumukas ang isang digital vault sa screen ni Abby. Nanlaki ang aming mga mata. Hindi ito isang simpleng dokumento. Ito ay isang video testament ni Don Lito na kinuha niya bago pa man siya tuluyang mawala ng boses. Sa video, malinaw ang boses ni Don Lito. Kung pinapanood niyo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay na si Adrian sa kanyang plano. Melda, sa'yo ko, ipinagkakatiwala ang lahat.
Ikaw ang nag-alaga sa akin ng walang hinihintay na kapalit. Inalis ko na ang lahat ng karapatan ni Adrian sa kumpanya dahil sa kanyang mga illegal na gawain. Melda is the sole administrator of the Ramos Trust. Hindi maaari. Peke yan! Hiyaw ni Adrian habang marahas na binubuksan ang pinto ng balkona. Sinubukan niyang hablutin ang phone ni Abby. Pero sa pagkakataong ito, isang malakas na busina ng mga truck ang narinig namin mula sa labas ng gate. Hindi ito pulis. Ito ang mga jeepney at mga delivery truck ng mga taga-bangkerohan. Daang-daang mga trabahador at pasyente na tinulungan ko ang dumating, bit-bit ang kanilang mga sulo at galit. "Laban, Ma'am Melda!" Sigaw ng mga tao mula sa labas. Napatigil ang mga guards ni Adrian. Hindi sila makakilos dahil sa dami ng tao na handang gibain ang gate ng mansyon para iligtas ako. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pagguho ng mundo ni Adrian. Ang alphabet board na itinuring niyang laruan ng isang matandang ulyanin ay siya palang naging susi sa kanyang sariling kulungan. Actually, Adrian, basically, business is over. Malamig na sabi ni Abby habang itinatago ang phone sa kanyang bulsa. Don Lito didn't just give Melda his wealth. He gave her the power to strike you down. Naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Ang bawat tahi ng aking lumang apron ay tila ba nagkaroon ng gintong ningning? Tumingin ako kay Don Lito at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko siyang dahan-dahang tumango at numiti. Pero ang hindi namin alam, si Kay ay dahan-dahang umaatras patungo sa opisina ni Adrian. May hawak siyang lighter at isang bote ng alkohol. Kung hindi nila makukuha ang kumpanya, handa silang sunugin ang bawat ebidensya kasama na kami. Cliffhanger. Isang matinding amoy ng usok ang nagsimulang pumasok sa kwarto ni Don Lito. Lumingon ako sa hallway at nakita ko ang naglalakihang apoy na nagmumula sa filling room. "Melda! Ang mga records! Sinusunog nila!" Sigaw ni Mang Carding mula sa baba. Ang bawat hila ng usok sa aking baga ay tila ba libo-libong karayom na tumutusok sa aking lalamunan. Mabilis na kumakalat ang orange na liwanag mula sa dulo ng hallway, nilalamon ang mga kurtinang seda na ako mismo ang naglalaba at nagpaplan sa linggo-linggo. Sa gitna ng tumitinding init, naramdaman ko ang pang-inginig ni Don Lito sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking braso. "Papa! Hindi ko po kayo iiwan! Kapit lang po!" Sigaw ko sa gitna ng ingay ng nagbabagang kahoy. Lumingon ako kay Adrian. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan, tulala habang pinagmamasdan ng apoy na nagmumula sa kanyang opisina. Imbes na iligtas ang kanyang ama, ang tanging ginagawa niya ay ang yakapin ang kanyang sariling bag na puno ng mga cash at pasaporte. "Actually, Adrian, basically, anong tiniting-intingin mo riyan? Itakas mo na ang pera. Hayaan mo na ang mga basura rito." Bulyaw ni Kay mula sa makapal na usok. Hawak niya ang isang bote ng alcohol, ang kanyang mukha ay parang demonyong nagpipista sa gitna ng impyerno. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Hindi na ito ang Melda na takot masisante. Ito na ang Melda na handang pumatay ng apoy upang protektahan ang kaisa-isang taong nagpahalaga sa kanya sa bahay na ito. Mabilis akong tumakbo patungo sa laundry bin sa gilid ng hallway. Kinuha ko ang mga basang tuwal at ibinalot ito sa ulo ni Don Lito. Ginamit ko ang aking kalyadong mga kamay, ang mga kamay na itinuring nilang panglinis lang dumi, upang itulak ang wheelchair ng buong lakas patungo sa balkona. "Abby! Mang Carding! Ahagdan!" Sigaw ko habang pilit na sumisilip sa ibaba. Mula sa gate, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng bakal. Ang mga taga-bangkerohan ay hindi na naghintay. Winasak nila ang dambuhalang gate ng mansyon. Nakita ko si Mang Carding na may dalang mahabang kawayan at mga basang sako. Kasunod ang mga kargador na sanay sa mabibigat na buhatin. "Ma'am Melda, talon na po! Kami ang sasalo sa inyo!" Sigaw ni Mang Carding. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Adrian na sumingit sa balkona. "Para sa akin ang haddan na yan.
Basically, I am the owner of this house. Siko niya sa akin, halos itunak niya ako sa gilid para lang siya ang unang makababa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagpatinag. Hinawakan ko ang kanyang kwelyo at marahas ko siyang isinandala sa pader. Ang amoy ng usok at ang anino ng katarungan ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Actually, Adrian, bulong ko, ang boses ko ay mas matalim pa sa scalpel na hawak niya sa operating room. Basically, wala ka ng pag-aari rito. Ang bawat tisa ng mansyong ito ay nakapangalan na sa katotohanan. At ang tatay mo? Hindi siya kagamitan na iiwan mo lang kapag mainit na ang sitwasyon. Marahas kong itinulak ang wheelchair ni Don Lito patungo sa rampa na inihanda ni Mang Carding sa ibaba. Sa tulong ni Abby at ng mga trabahador, ligtas na naibaba ang matanda. Nang masiguro kong safe na si Don Lito, lumingon ako sa nagbabagang silid. Nakita ko ang ledger na nalaglag sa sahig. Kahit mapaso, kahit masunog ang balat ko, sinugba ko ang apoy. Naramdaman ko ang hapdi ng init sa aking mga daliri nang damputin ko ang itim na notebook. Isang mabilis na paggulong sa sahig at narating ko ang dulo ng balkona. Bumaba ako sa gitna ng palakpakan at sigawan ng mga tao mula sa palengke. Sinalubong ako ni Abby. Mabilis niyang kinuha ang ledger at tiningnan kung buo pa ito. Safe ang records, Ate Melda? At ang video testament? Naka-upload na sa cloud server ng pulisya. Sabi ni Abby habang pinapahira ng uling sa aking muka. Tumingin ako sa itaas. Nakatayo si Adrian sa balkona, sumisigaw ng tulong habang ang apoy ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa kabilang banda, nakita ko si Kay na mabilis na tumatakbo patungo sa Batgate. Dala ang bag ng pera, iniiwan ng kanyang mahal na doktor sa gitna ng sunog. Actually, Adrian, basically, iniwan ka na ng reyna mo. Bulong ko habang nakamasid sa kanyang pagkataranta. Nabalik lamang ang aking atensyon nang huminto ang isang police car sa tapat ng mansyon. Hindi para sa sunog, kundi para kay Adrian at Kay. Ate Abby, nakuha na namin ang koordinasyon mula sa NBI. The attempted murder and plunder charges are ready, sabi ng opisyal. Naramdaman ko ang matinding pagod na biglang pumatong sa aking mga balikat. Napaupo ako sa damuhan, katabi ng wheelchair ni Don Lito. Hinawakan ng matanda ang aking kamay. Walang salita, pero ang bawat patak ng kanyang luha ay sapat na pasasalamat para sa 20 taon kong pagtitiis. Cliffhanger. Habang kinukuha ng mga bumbero ang apoy, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Adrian na naiwan sa damuhan. Isang unknown number. Sinagot ito ni Abby at ni loudspeaker. Adrian, it's done. The new clinic branch is officially under my name. Thanks for the capital. Enjoy the prison food. Basically, you were just a tool. Boses iyon ni Kay, malayo na at tila ba tumatawa sa kabilang linya. Napatulala si Adrian. Ang katotohanan na siya ay naging kasangkapan lamang ng babaeng minahal niya ay ang siyang huling lason na dudurog sa kanyang pagkatao. Ang amoy ng sunog na kahoy at basang uling ay nanunuot sa aking ilong habang nakatayo ako sa harap ng guho ng Mansyong Ramos. Ang bawat hibla ng usok na pumapaybabaw sa langit ng Davao ay tila ba nagdadala ng mga alaala ng 20 taon kong paninilbihan, ang bawat sulok na aking pinunasan, ang bawat gamit na aking inalagaan, na yon ay isa na lamang tumpok ng itim na abo. Naramdaman ko ang paglapit ni Abby sa aking tabi. Inabutan niya ako ng isang bote ng tubig at isang malinis na bimpo para punasan ang uling sa aking mukha. Ate Melda, dinala na si Don Lito sa Davao Medical School Foundation. Safe na siya roon, binabantayan ng mga taga-bangkerohan na nag-volunteer. Mahinang sabi ni Abby. Actually, basically tapos na ang banta sa buhay niya. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Adrian na nakaupo sa gilid ng kalsada, nakapusas ang mga kamay habang binabantayan ng isang pulis. Ang kanyang puting coat ay punong-puno ng mansa at punit, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Wala na ang mapagmataas na doktor. Ang natira na lang ay ang isang lalaking pinagtaksilan ng sarili niyang kasakiman. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Pagkakita niya sa aking mga paa, inangat ni Adrian ang kanyang muka.
Puno ng pait at pagsisisi ang kanyang tingin. Pero alam ko ang asawa ko. Ang pagsisisi niya ay hindi dahil nasaktan niya ako, kundi dahil natalo siya sa laro. Melda. Si Kay, tinangay niya ang lahat. Bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay paos na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Pati ang bank accounts ko. Basically, wala na akong natira. Melda, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ko sinasadyang mapabayaan si Papa. Sabihin mo sa kanila na mahal mo pa rin ako. Tiningnan ko si Adrian nang walang kahit na anong emosyon. Walang galit, walang pot. Tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Adrian, 20 taon akong sumunod sa'yo dahil akala ko mahal mo ako. Mahina kong sabi habang hinahaplos ang aking mga kamay na may mga paso mula sa apoy. Inisip niyo ni Doña Felicia na dahil katulong ako, wala akong boses. Na dahil wala akong pinag-aralan, ay mapaglalaruan niyo ang buhay ko. Pero tignan mo ang nangyari. Ang katulong na minaliit niyo, siya ang nagligtas sa tatay mo habang ikaw ay abala sa pagyakap sa iyong bag. Actually, Melda, basically, we are family. Sigaw ni Adrian, pilit niyang iniaabot ang kanyang mga kamay sa akin, pero hinarangan siya ng pulis. Ang pamilya Adrian ay hindi itinatayo sa kasinungalingan, sagot ko. Sabi mo nun, binigyan mo ako ng bagong buhay. Pero ang totoo, ang bawat butil ng pawis ko ang bumuhay sa'yo. At ngayon, ang mga abo na ito ang magsisilbing hangganan ng ating ugnayan. Hindi kita tutulungan, Adrian. Hahayaan ko ang batas na maglinis ng dumi na iniwan nyo. Iniwan ko si Adrian na humahagulgol sa gilid ng kalsada. Nabalik ang aking pansin nang makita ko si Doña Felicia na pababa mula sa isang sasakyan. Mukha siyang nag-aagaw buhay sa tindi ng hiya nang makita ang dami ng tao sa harap ng kanyang nasusunog na tahanan. Ang kanyang dambuhalang alahas ay tila ba nagmistulang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Melda, what did you do? My house, my reputation! Tili ni Doña Felicia. Pilit siyang sumusugod sa akin pero mabilis siyang hinarang ni Mang Carding at ng mga kargador mula sa palengke. Doña Felicia, huwag niyo nang subukan, madiin na sabi ni Mang Carding. Ang mga taong tinuring niyo na basura ay narito na para protektahan ang kaisa-isang ramos na may dangal, si Maam Melda. Naramdaman ko ang isang matinding bugso ng emosyon. Ang mga taong ito na madalas ay walang boses sa lipunan, ang naging pader na nagtanggol sa akin. Doon ko napagtanto na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa loob ng isang mansyon, kundi sa puso ng mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Pagdating ko sa ospital para bisitahin si Don Lito, nakita ko siyang gising na. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan ng alphabet board para iparamdam ang kanyang nararamdaman. Hinawakan niya ang aking kamay at marahan itong pinisil. Isang tahimik na pagkilala na sa wakas, ang katulong ng pamilya ang siyang naging pundasyon ng katarungan. Salamat, Melda. Bulong ng kanyang mga mata. Naupo ako sa tabi niya at tiningnan ang aking sariling refleksyon sa bintana. Ang uling sa aking balat ay hindi na dumi sa aking paningin. Ito ay marka ng aking pakikipaglaban. Ang 20 taon ng pagiging Melda Ramos na sunod-sunuran ay tuluyan ng naging abo. Ang babaeng nasa harap ng bintana ngayon ay si Imelda, isang babaeng marunong magtagpi ng sariling tadhana. Abby? Tawag ko sa aking abogado na kasalukuyang kausap ang mga nurse. Kailangan nating hanapin si Kay. Hindi siya pwedeng makatakas bitbit, ang perang dapat ay para sa mga pasyente. Basically, the cleaning isn't finished yet. Ngumiti si Abby. Actually, Ate Melda, basically may lead na tayo. Isang flight ticket patungong Manila sa ilalim ng pangalan ni Kay. At ang account na ginamit niya? Rehistrado sa isang branch ng kumpanya na hindi pa na-audit. Naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso ng mabilis. Hindi para sa takot, kundi para sa huling hantungan ng katarungan. Cliffhanger. Habang nag-uusap kami, isang tawag ang pumasok sa burner phone na nakuha ko sa basura ni Kay. Isang unknown number. Sinagot ko ito. Melda?
Akala mo ba na nanalo ka na? Basically, you're just a target now. Mag-ingat ka sa paglalakad mo sa palengke bukas. Boses yun ni Kay, puno ng matinding poot at pagbabanta. Ang boses ni Kay sa kabilang linya ay tila ba naging isang malupit na hangin na tumagos sa aking mga buto. Kahit mainit ang sikat ng araw sa palengke ng bangkerohan, naramdaman ko ang pang-inginig ng aking mga kamay. Lumingon ako sa paligid. Ang mga tindero ng isda, ang mga kargador, ang mga nanay na nag-aabang ng barya, lahat sila ay tila ba naging mga target sa paningin ni Kay. Actually, Melda, you don't know who you're dealing with. Pagpapatuloy ni Kay, ang boses ay puno ng pait. Inisip mo bang na nalalo ka na dahil nakulong si Adrian? Basically, he was just my ticket. But you? You were the woman who looked down on my mother, and I will make sure you pay for that. Napatigil ang aking paghinga. Ang nanay ni Kay? Anong sinasabi mo, Kay? Hindi ko kilala ang nanay mo. Si Aling Saling! Ang labanderang palaging binibigyan ng tira-tirang pagkain sa mansyon noon. Sigaw ni Kay sa telepono. Inakala mo bang kabaitan yon? Para sa akin, pambabastos yon. We were not your charity cases, Melda. And now, business-wise, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira. Binaba niya ang tawag. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Aling Saling, ang matalik kong kaibigan noong nagsisimula pa lang ako bilang katulong sa mga Ramos. Siya ang kasama ko sa bawat puyat at pagod. Inakala ko na ang pagpapadala ko ng tulong sa anak niya sa Manila ay tanda ng aming pagkakaibigan. Iyon pala, ang tulong na iyon ay itinanim na galit sa puso ni Kay. Ma'am Melda? Are you okay? Bakit ka namumutla? Tanong ni Lani habang inaalalayan ako. Kailangang mag-ingat si Mang Carding. Bulong ko. Kailangang mag-ingat ang lahat. Hindi pa lumilipas ang isang oras, narinig namin ang isang malakas na sigawan mula sa dulo ng palengke. Isang makapal na usok ang nagsimulang pumapaybabaw mula sa pwesto ni Mang Carding, ang lugar kung saan namin itinago ang mga sako ng records. Sunog! May sumisiklab sa bodega! Sigaw ng isang kargador. Mabilis akong tumakbo patungo roon. Hindi inalintana ang bigat ng aking katawan at ang hapdi ng aking mga peklat. Pagdating ko, nakita ko si Mang Carding na pilit na inaapula ang apoy gamit ang mga timba ng tubig. Ang mga sako ng basura na naglalaman ng katotohanan ay dahan-dahan nang nilalamon ng apoy. At sa gitna ng kaguluhan, sa kabilang kanto, nakita ko ang isang itim na sasakyan. Doon, nakatayo si Kay. Nakasuot siya ng sunglasses, pero kitang-kita ko ang kanyang mapanuyang ngiti. Lumapit siya ng kaunti at ibinaba ang bintana ng sasakyan. Actually, Melda, basically, clearing the trash is my specialty, tawa ni Kay bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo. Mang Carding! Ang mga records! Sigaw ko, pilit kong sinusugba ang usok para iligtas ang natitirang ebidensya. Wala na, Melda. Masyadong mabilis ang apoy. Hiyaw ni Mang Carding, pilit niya akong hinahila palayo sa panganib. Napasandal ako sa isang poste, habang ang mga luhang kanina ko papinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Inisip ko na sapat na ang video testament ni Don Lito. Pero alam ko ang kapangyarihan ng mga Ramos, magaling silang bumili ng hustisya. Ang mga records na sinunog ni Kay ang siyang tanging magpapatunay ng sabwatan nila ni Adrian sa malakihang pagnanakaw ng pondo. Huwag kang umiyak, Ate Melda! Isang mahinang boses ang narinig ko mula sa likuran. Si Abby. Hawak niya ang kanyang tablet at may matapang na ngiti sa kanyang mga labi. Actually, basically, Kay made a mistake, sabi ni Abby. Inakala niyang ang mga sako na yun ang tanging kopya natin. Pero hindi niya alam, Mang Carding and the Market Women stayed up all night kagabi para i-digitize ang bawat piraso ng papel bago natin ito ibalik sa bodega. Nanlaki ang aking mga mata. Digitized? Opo, Ma'am Melda. Sabi ni Lani na himihingal pa. Ginamit namin ang mga phone namin para piktura ng bawat dokumento. Nakasave na po lahat sa cloud server ni Ate Abby.
Ang sinunog niya. Mga scratch paper lang na sadyang inayos ni Mang Carding para magmukhang mahalaga. Naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Ang bawat butil ng pawis ng mga tagapalengke ay naging sandata ng katarungan. Ang utang na loob na itinanim ko sa kanila ay hindi lang pala pasasalamat. Ito ay naging isang matibay na pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong apoy ni Kay. Kailangan na nating kumilos, Ate Melda? Madiin na sabi ni Abby. Bukas ang grand opening ng bagong branch sa Lanang. Adrian requested for a temporary leave mula sa presinto para lang makadalo sa tulon ng mga koneksyon ni Doña Felicia. Basically, they want to use that event to re-establish their image. Doon natin sila tatapusin. Tumingin ako sa nagbabagang bodega. Ang bawat abo na lumilipad sa hangin ay tila ba nagpapaalam na sa aking nakaraan. Actually, Abby, sabi ko habang pinapahiran ang uling sa aking mukha. Basically, I'm ready. Bukas, ipakikita ko sa kanila na ang katulong na itinapon nila ay siya palang magsisilbing huling hatol sa kanilang maruming laro. Naramdaman ko ang pagtigas ng aking kalooban. Kay, inakala mo ang kabaitan ko ay kahinaan. Bukas, malalaman mo na ang putik na ipinahid mo sa akin ay ang siyang lulunod sa iyo sa harap ng buong Davao. Cliffhanger. Habang naghahanda kami, nakatanggap si Abby ng isang emergency email. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ate Melda, may problema. Doña Felicia just filed a petition to declare Don Lito mentally incompetent na yung hapon. Basically, if the judge signs this, all his previous statements, including the video testament, will be voided in court. Ang bawat segundo sa loob ng aming pansamantalang opisina sa likod ng palengke ay tila ba tunog ng isang mabilis na pagpintig ng puso. Nakatitig si Abby sa kanyang laptop. Ang kanyang no ay punong-puno ng gatla habang binabasa ang petisyon ni Doña Felicia. Ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Inisip ko na sapat na ang apoy na sinugba ko sa mansyon, pero ang apoy ng batas na ginagamit ng aking biyanan ay mas nakakapaso. Ate Melda, basically, they are playing dirty. Madiin na sabi ni Abby. Inuunahan nila tayo. Kapag napatunayan nilang hindi namin himon si Don Lito noong kinuha ang video, mabavoid ang lahat ng testimonya niya. Business-wise, Doña Felicia is trying to freeze the trust fund so you can't access it para sa mga pasyente. Diyos ko po, Abby. Pati ba man ang sarili niyang asawa? Gagamitin niya. Bulong ko habang hinahaplos ang aking mga kamay na may benda pa. Hindi na to tungkol sa pera, Abby. Tungkol na to sa kaluluwa ni Papa. Tumayo ako ng tuwid. Ang pagod ng 20 taon ay biglang napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi tayo magkatago rito. Kung gusto nilang ipakita sa mundo na ulyanin si Papa, ipakikita natin sa Davao ang totoong Don Lito Ramos. Nagtungo kami sa ospital kung saan nakakonfine si Don Lito. Sa labas ng kwarto, naroon ang mga kargador ni Mang Carding, tila ba mga bantay sarado sa kaisa-isang Ramos na marunong tumanaw ng katotohanan. Pagpasok ko, nakita ko si Papa na nakatitig sa bintana. Mas malinaw na ang kanyang paningin kaysa noong nakaraang linggo. Papa? Tawag ko sa kanya. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Nang makita niya ako, pilit niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Inabot niya ang alphabet board na palihim na dinala nila ni mula sa mansyon. Ang bawat pagturo niya sa mga letra ay tila ba tunog ng batingaw sa katahimikan ng silid. L-A-N-A-N-G B-U-K-A-S. Opo, Papa. Bukas ang opening ng bagong branch. Doon magpapakitang gilas si Adrian at Kay. Sabi ko habang pinapahira ng luha sa aking mga mata. Gusto niyo po bang pumunta? Gusto niyo po bang harapin sila? Isang matapang na tango ang isinagot ni Don Lito. Isang tangong puno ng dignidad, malayo sa imahe ng isang taong nawawala na sa katinuan. Gabi na pero ang buong bangkero ay gising na gising. Ang mga nanay sa palengke ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga pinakamagagandang duster.
Si Mang Carding ay naghahanda ng isang maliit na truck na sadyang inayos para maging komportable ang biyahe ni Don Lito. Hindi kami mga doktor, hindi kami mga abogado, pero kami ang hukbo ng katotohanan. Actually, Ate Melda, basically, we need to be careful sa security ng venue. Paalala ni Abby. Inasahan ko na maglalagay si Adrian ng sandamakmak na guards para harangin ka. Hayaan mo silang maglagay ng guards, Abby. Sagot ko habang isinusuot ko ang aking lumang apron sa ibabaw ng aking simpleng damit. Ang bawat gwardyang itatayo nila ay pader lang na gawa sa pera. Ang mga taong kasama ko? Sila ang pader na gawa sa utang na loob. At hinding-hindi yun matitibag. Kinaumagahan, binalot ng init at kaba ang kalsada ng Lanang. Tanaw ko mula sa malayo ang naglalakihang mga ribbon na kulay ginto at ang dambuhalang tarp ni Adrian at Kay. Amoy ng mamahaling bulaklak at alak ang humahalo sa hangin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Adrian, suot ang kanyang pinakamakintab na suit habang si Doña Felicia ay nakangiti sa harap ng mga reporters mula sa iba't ibang news outlets. Basically, this branch is our legacy for the future of Davao. Panimula ni Adrian sa kanyang speech. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kayabangan, tila ba nakalimutan niya ang mga posas na pumulupot sa kanya noong gabi ng sunog. After the unfortunate accident in our mansion and the mental health issues of my late wife's association, we are here to show that the Ramos name remains strong. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Late wife? Pinatay na niya ako sa paningin ng publiko. Huminga ako ng malalim. Handa na ba ang lahat? Tanong ko kay Mang Carding. Handa na, Melda. Ang signal na lang ni Ate Abby ang hinihintay. Mula sa gitna ng karamihan, dahan-dahang humawi ang mga tao. Isang kakatuwang tanawin ang bumungad sa mga reporters. Isang luma pero malinis na truck ang huminto sa tapat ng entrance. At mula roon, lumabas ang grupo ng mga tindera mula sa palengke. Mga babaeng may suot na mga apron na katulad ng sa akin. Napatigil si Adrian sa kanyang pagsasalita. Nanliit ang mga mata ni Doña Felicia nang makita ako na naglalakad patungo sa entablado, bit-bit ang alphabet board ni Don Lito at ang tablet na naglalaman ng mga digitized records. Actually, Adrian, basically, nagmamadali ka yata. Sabi ko, sapat na para marinig ng lahat ng microphone sa paligid. Melda? Anong ginagawa mo rito? Guards! I-out niyo ang babaeng ito! Sigaw ni Adrian. Ang kanyang mukha ay biglang napalitan ng takot. Ngunit, bago pa makagalaw ang mga guards, bumukas ang likurang bahagi ng truck. Inalalayan ni Mang Carding at ng mga kargador si Don Lito sa kanyang wheelchair. Pagkakita sa kanya, natahimik ang buong paligid. Ang mga kamera ay mabilis na humarap sa orihinal na tagapagtatatag ng kumpanya. Humarap ako sa judge na nalaman kong nasa front row pala bilang espesyal na panauhin ni Doña Felicia. Your Honor, narito po si Don Lito Ramos. Gusto niya pong ipakita sa inyo kung sino ang tunay na may-ari ng Ramos Trust. At kung sino ang tunay na nawawala sa katinuan. Cliffhanger. Dahan-dahang itinaas ni Don Lito ang kanyang kamay at itinuro ang alphabet board. Pero sa pagkakataong ito, hindi letra ang itinuro niya. Pinindot niya ang isang button sa ilalim ng board at isang malakas na audio recording ang umalingaw. Ngaw sa buong Lanang, isang audio recording ni Adrian at Kay habang pinag-uusapan ang sadyang pagsunog sa mansyon para ibaon si Melda. Nirecord ko lahat, Adrian. Boses ayon ni Don Lito mula sa speaker. Nanigas ang buong katawan ni Adrian. Sa harap ng media, sa harap ng judge, at sa harap ng buong Davao, ang kanyang rurok ay biglang naging bangin. Ang katahimikan na bumalot sa buong grand opening ay mas mabigat pa sa kahit anong semento na aking binuhat noong ako ay bata pa. Nakatitig ang lahat ng reporters, ang mga investors at ang judge kay Adrian. Ang audio recording ni Don Lito ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Bawat salita ay parang isang matalim na scalpel na hinihiwa ang bawat kasinungalingan ng aking asawa. Actually, basically,
That recording is tampered. Fake yan! Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba. Don't listen to a man who had a stroke. Melda is just using him. She's a criminal. Ngumiti ako ng dahan-dahan. Ipinakita ko ang tablet na hawak ko at itinapat ito sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Sa tulong ni Abby at ng technical crew ni Mang Carding na sumingit sa booth, ang mga digitized records mula sa basura ay isa-isang lumitaw. Tumambad sa lahat ang mga listahan ng ghost patients, ang mga bank transfer receipts sa account ni Kay, at ang pinakamahalaga, ang scanned copy ng orihinal na diwa ng Ramos Trust na pinirmahan ni Don Lito noong siya ay nasa maayos pang kondisyon. Basically, Adrian, madiin kong sabi. Ang dumi ng bangkerohan ay nadadala ko sa aking mga kuko. Pero ang dumi ng budi mo, kahit anong alcohol o puting coat, ay hindi kayang linisin. You didn't just betray your wife, you betrayed the very people who trusted you to heal them. Security! Patayin niyo ang screen! Get them out of here! Bulyaw ni Doña Felicia, pilit niyang itinatago ang kanyang muka mula sa mga flash ng kamera. Ang reyna ng mga Ramos ay unti-unti nang nawawalan ng korona sa harap ng judge na dati ay panauhin niya. Actually, ma'am, no one is leaving. Boses iyon ni Abby habang iniaabot ang isang makapal na folder sa judge. Your Honor, these are the official reports from the NBI and the digitized archives. Napatunayan na po ang sabuatan ni Adrian Ramos at Kay sa pagnanakaw ng pondo at sa tangkang pagpatay kay Don Lito sa pamamagitan ng arson. Biglang bumukas ang pinto sa gilid ng stage. Pumasok si Kay, suot ang kanyang pinaka-eleganteng terno. Tila ba hindi niya narinig ang gulo? Pero nang makita niya ang mga pulis at ang mukha niya sa LED screen, napatigil siya. Kay, sabihin mo sa kanila! Sabihin mo na si Melda ang may kasalanan ng lahat! Pakiusap ni Adrian. Lumapit siya kay Kay at hinawakan ang rason nito. Inalis ni Kay ang kamay ni Adrian na may pandidire. Actually, Adrian, basically, I'm just here to pick up my personal things. I don't deal with losers. Anyway, the judge already signed a temporary order for the branch transfer to my name, right? Kay, you snake! Sigaw ni Doña Felicia. Mumiti si Kay, isang ngiti na punong-puno ng kamandag. Business-wise, Adrian was a weak link. Ginamit ko lang siya para makuha ang pondo mo, Doña Felicia. But unfortunately for you, basically, I have more evidence laban sa inyong dalawa. Naramdaman ko ang matinding pait. Nagkakagatan na ang mga ahas sa harap ko. Ngunit bago pa makapagsalita si Kay, humakbang si Don Lito. Sa kabila ng kanyang panghihina, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat tao sa hall ay napasinghap. Itinaas niya ang kanyang gintong relo. Ang relo na simbolo ng pundasyon ng Ramos Clinic. Marahas niya itong ibinagsak sa paanan ni Adrian. Hindi kita, anak. Tew-taw na, sabi ni Don Lito. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ng publiko ang kanyang boses matapos ang stroke. Melda, siyang Ramos. Sa sandaling yon, ang mga pulis mula sa CIDG ay tuluyan ng pumasok sa stage. Ang kalansing ng mga posas ang naging huling musika ng grand opening na ito. Dr. Adrian Ramos, Doña Felicia, at Miss Kay, you are all under arrest for syndicated estafa, attempted murder, and falsification of public documents, anunsyo ng opisyal. Napanood ko kung paano kaladkarin si Adrian palabas. Ang kanyang kayabangan ay nawala. Napalitan ng mga luhang pilit na humihingi ng awa. Si Kay naman ay pilit na nagsisisigaw tungkol sa kanyang mga karapatan, habang si Doña Felicia ay tuluyan ng nanghina at napaupo sa sahig. Yakap ang kanyang perlas na kwintas na tila ba yon ang magliligtas sa kanya? Tumingin ako kay Mang Carding at sa mga nanay mula sa bangkerohan. Nagsimula silang magpalakpakan, isang palakpakan na hindi para sa isang marangyang klinik, kundi para sa katarungan ng mga taong minaliit. Naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso ng normal. Ang 20 taon ng pagiging anino ay tapos na. Cliffhanger. Habang isinasakay si Adrian sa patrol car, lumingon siya sa akin at sumigaw. Melda,
May isang bagay na hindi mo alam. Ang perang nawawala, hindi lang yon pambili ng gamit. It's in a safety deposit box na ang susi ay nasa loob ng lumang apron mo. Napatigil ako. Ang lumang apron ko? Ang apron na suot ko ngayon? Kinapa ko ang bulsa ng aking apron at naramdaman ko ang isang matigas at maliit na bagay na nakatahi sa loob ng laylayan. Nang inginig ang aking mga daliri habang kinakapa ko ang laylayan ng aking lumang apron. Sa gitna ng katahimikan ng lahat, dahan-dahan kong hinila ang isang maliit na tahi na sadyang maluwag. Doon, bumagsak sa aking palad ang isang maliit na susi. Isagsusing, tila ba may dalang bigat ng 20 taon ng aking buhay? Abby, ito ba ang sinasabi niya? Bulong ko. Actually, Ate Melda, basically, there's only one way to find out. Sagot ni Abby habang tinutulungan akong tumayo. Nagtungo kami sa isang lumang bangko sa gitna ng Davao City, kasama si Don Lito na pilit na sumama sa kabila ng kanyang pagod. Nang mabuksan namin ang safety deposit box gamit ang susing iyon, hindi mga dambuhalang bundle ng pera ang bumungad sa amin. Sa loob ng kahon may nakatagong isang lumang itim na notebook at isang sulat na may petsang 5 taon na ang nakakalipas. Binasa ni Abby ang sulat ng malakas. Para kay Melda. Alam ko ang ginagawa ni Adrian. Alam kong unti na nilang nilulustay ang pondo ng pamilya. Ang perang nawawala sa klinik ay hindi nawawala. Ito ay palihim kong inilipat sa isang trust fund na nakapangalan sa iyo, Melda. Ito ang pambayad ko sa 20 taon mong pag-aalaga sa amin na itinuring mong tungkulin pero itinuring naming libreng serbisyo. Gamitin mo ito para sa mga pasyenteng hindi kayang bayaran ang kanilang mga reseta. Naramdaman ko ang matinding bugso ng emosyon. Napaupo ako sa sahig ng vault room, yakap ang aking lumang apron. Inisip ni Adrian na ninakawan niya ako. Inisip ni Doña Felicia na isa lamang akong hamak na katulong. Pero si Don Lito, ang taong itinuring kong ama, ay matagal na palang naghanda ng aking kalayaan. Pagkalipas ng 1 linggo, dinalo ko si Adrian sa provincial jail. Hindi na siya ang makintab na doktor na nakita ko sa lanang. Suot niya ang orange na t-shirt ng bilanggo, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperation. Sa kabilang selda, narinig ko ang mga tili ni Kay na pilit na nakikipag-away sa mga guards tungkol sa kanyang skincare routine. Melda, yung pera, nahanap mo ba? Tanong ni Adrian pilit na dumidikit sa rehas. Tulungan mo ako, ibalik mo ang pera sa klinik, baka mabawasan ang sentensya ko. Basically, mag-asawa pa rin tayo, di ba? Tinitigan ko si Adrian. Sa unang pagkakataon, hindi ako naramdaman ng galit. Ang naramdaman ko ay matinding habal. Habag para sa isang lalaking ang tanging sukatan ng halaga ay ang perang hindi naman niya pag-aari. Actually, Adrian, nahanap ko ang pera. Malamig kong sabi. Pero hindi ko yan ibabalik sa'yo. Ang perang yun ay itinatag ko na bilang The Lito Ramos Community Fund. Doon mapupunta ang bawat sentimo para sa mga pasyenteng pinakaitan mo ng serbisyo. Melda, please! Paano si Mama? Paano ako? Pagmamakaawa niya. Basically, Adrian, kailangan mong linisin ang sarili mong dumi. Huling sabi ko bago ako tumalikod. Ang 20 taon ko sa mansyon ay tapos na. Hindi na ako ang Melda na tagapunas ng sahig nyo. Ako na si Imelda. Ang babaeng marunong ngang tumayo sa sarili niyang mga paa. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw ng Davao. Naroon si Mang Carding at ang mga nanay mula sa bangkerohan. May dalang simpleng banner, "Welcome home, Ma'am Melda." Hindi na ako bumalik sa mansyon. Hinayaan ko ang batas na kumpiskahin ang ari-ari ang itinayo sa kasinungalingan. Sa halip, umupa ako ng isang maliit na opisina malapit sa palengke. Doon, itinayo ko ang aking sariling Patient Coordination Center. Hindi ako doktor, pero ako ang nagdudugtong sa mga pasyente at sa katarungang medical na deserve nila. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga records ng mga bagong pasyente, pumasok si Don Lito sa kanyang wheelchair, itinutulak ni Abby. Inabutan niya ako ng isang basong kape mula sa tapat na stall. Melda, mahusay. Tetaw niyang sabi habang nakangiti. Hinawakan ko ang kanyang kamay.
Ang mga kamay ko ay puno pa rin ng kalyo. May mga bakas pa rin ng uling mula sa sunog. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangang itago ang mga ito. Ang bawat lamat sa aking balat ay nagsisilbing medalya ng aking katatagan. Natutunan ko na ang tunay na dignidad ay hindi ibinibigay o isinusuot na parang gintong kwintas. Ito ay itinatanim sa bawat butil ng pawis at inaani sa gitna ng katotohanan. Ang pangalang Ramos Medical Clinic ay tuluyan ng pinalitan ng The People's Wellness Center. At sa pintuan nito, nakasulat ang isang pangalan na hindi na kailanman magiging aninulang. Imelda Ramos, Founder. Tapos na ang pagiging katulong. Ngayon, ako na ang reyna ng sarili kong padhana. Narito na tayo sa huling pahina ng kwento ni Imelda. Ramdam ko ang tibok ng inyong mga puso sa bawat kabanata, ang inyong galit kay Adrian, ang inyong panliliit kay Kay, at ang inyong pagluha nung si Melda ay pinalayas sa ulanan. Ang kwento ni Melda ay hindi lamang kwento ng isang katulong. Ito ay kwento ng bawat Filipina na pilit na pinatitahimik pero nahanap ang lakas sa gitna ng putikan at basura. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa dulo ng biyaheng ito. Aminin ko, habang isinusulat ko ang eksena sa vault kung saan nahanap ni Melda ang susi, naramdaman ko rin ang panginginig ng aking mga kamay sa halong kaba at saya. Ang kwento ni Melda ay isang paalala na ang ating pinagmulan ay hindi kailanman magiging hadlang sa ating paglipad, basta't tapat ang ating puso at malinis ang ating danggal. Sa inyong palagay? Sapat na ba ang naging karma ni Adrian at Kay sa loob ng rehas? O dapat bang binigyan pa sila ni Melda ng pagkakataong magbago sa labas? At kayo, mga ka-audiobook, naranasan niyo na rin bang maliitin ang inyong kakayahan, pero sa huli ay pinatunayan niyo sa lahat na mali sila? Nice kong malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi niyo ang inyong mga kwento sa comment section. Nagluluto man kayo ng hapunan para sa pamilya? O nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho? Laging tandaan na may nakikinig sa inyo rito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pang puso ang maabot ng inspirasyon ni Melda. Maging matatag, mamuhay ng may danggal, at laging tandaan na kayo ang may hawak ng karayom at sinulid ng inyong sariling tadhana. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at drama.